Ano, bigla din nawala. Sumalakas yung Matagal nawala. tubig kayo. Walang maente. Walang Saan galing tubig. yan? Parating lahat yan. Pero unang-una, bubuhayin muna namin kayo. Pagkain at saka tubig. Salamat. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang babala, sumbong ng mga Cebuano kay Pangulong Marcos, wala silang natanggap na abiso, kaya nabulaga sila ng baha. Nasaan si Mayor? 7 mayor sa Cebu binabatikos dahil sa kanilang manong biyahe abroad habang binabagyo ang kanilang probinsya. Daig 1, malakas na hangin at maraming ulan dala ng parating na super bagyo. Northern Luzon, Calabarzon, Bicol, pati Metro Manila, posibleng bahain. Inuulan ng batikos ang ilang mayor at board members sa Cebu. May nakaschedule kasi silang biyahe sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, para saan ba itong biyahe ng mga opisyal na ito? Hinumili nga ng Foreign Travel Authority yung 7 Cebu mayors at isang board member patungo naman ng Europa. Ilan nga dito sa mga nag-request ng Travel Authority ay sina Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felihur Quino, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco at Cebu Board Member Red Duterte. Base nga sa mga dokumento ay patungo ng United Kingdom itong mga opisyal. Personal travel daw itong pagtungo nga sa United Kingdom o sa Europe nitong mga opisyal na ito. Nagsimula yung pag-alis noong October 30 at yung pinaka-late naman na uwi o babalik sana ay sa November 11 pa. Lahat ng yan ay naiproseso yung request sa pagitan ng September 3 hanggang September 24 at pirmado naman ni Cebu Governor Pam Baricuatro. So lahat ng yan ay nangyari at naprubahan bago pa nga mangyari itong 6.9 magnitude na paglindol dito sa Cebu at ito ang pananalasa ng Bagyong Tino nitong Martes. November 1 pa lang ay nagbabala na o nagbigay abiso itong pag-asa na magkakaroon o posibleng may pumasok na malakas na bagyo sa Visayas at sa Mindanao. Kaya naman itong mga kritiko ay grabe yung pagtiwalag nila o yung pangungutya dito sa mga opisyal nito. Yung iba, tinawag nga nila na walang delikadesa o integridad kung tumuloy nga itong mga opisyal na ito pa Europa. Lalo't nasa ngayon pa nga ay bumabangon pa lang itong kanilang mga kababayan dito nga sa pinsala pa rin nitong lindol. At yung ilan naman ay naintindihan naman at dinepensahan itong mga mayor at itong board members. Sinabi nila na wala raw kamalay-malay yung mga ito na magkakaroon nga ng ganitong kalakas na bagyo. Jiggy. So Rainiel, ito'y natuloy din sila o kumbaga parang nandun pa lang yung mga permiso nila para makabiyahe? Jiggy, for the past 3 days, ito pa rin yung kinukumpirma ngayon ng karamihan kung natuloy nga ba yung 7 opisyal na ito, yung 7 mayor at yung isang board member. At kanina, nakausap din natin, very quick itong si Governor Pam at sinabi niya na hindi muna ito yung kanilang priority kaya hindi niya muna pinasisili pero darating daw yung panahon para nga sa mga ganitong klaseng bagay. At tinawagan rin natin yung ilang mga sources natin na makakapag-connecta dito nga sa mga opisyal na nabanggit doon sa dokumento pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang tugon sa atin. Jiggy. At may pahayag na bang DILG tungkol dito? Jiggy, yung opisyal na pahayag mula dito nga sa DILG ay wala pang inilalabas pero nakakuha yung News 5 doon sa mga source natin doon sa loob at mismong sa legal section din nitong ahensya. Sinabi nga nila na kung pagbabasehan natin yung pagkuha nitong Foreign Travel Authority bago pa man yung bagyo ay wala namang mali doon sa proseso. Magkakaroon lang tayo ng aberya at pananagutan yung ilang mga opisyal kung mapatunayan nga na tumuloy pa rin sila sa kanilang foreign travel sa kabila nga ng banta nitong si Bagyong Tino. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Sinumbong ng mga Cebuano kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawalan umano ng evacuation warning ng manalasa ang Bagyong Tino. Nagsorry naman ang Pangulo na minadong nagkulang sa paghahanda ang pamahalaan.
Live mula sa Liloan, Cebu, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, anong assessment ni Pangulong Marcos sa pagbisita niya dyan sa Cebu? Jiggy, flash flood daw at hindi malakas na hangin ang nag-iwan ng matinding pinsala dito sa Cebu, ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang binisita ni PBBM ang Tiltilon Elementary School dito sa Liloan. Isa ito sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa paaralan muna pansamantalang tumutuloy ang nasa 126 na pamilya o higit 500 individual. Namahagi rin ang Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa DSWD. Nadiskubre rin ng Pangulo na 23 silid-aralan sa Tiltilon Elementary School ang tuluyang nasira ng baha. Personal ding kinumusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Barangay Kotkot sa Liloan. Nagsumbong ang mga residente sa naranasan nilang matinding pagbaha. Pakinggan natin ito. Bigla din nawala. Sumalakas yung Matagal na wala. matutubig kayo. Walang mayente, walang tubig. Parating lahat yan. Pero unang-una, bubuhayin muna namin kayo. Pagkain at saka tubig. Jiggy, reklamo rin ng ilang bakwit, walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Wala raw silang narinig na sirena. Wala rin daw silang nadalang mga gamit at pagkain dahil nabigla sila sa flash flood. Jiggy. At bukod sa Liloan, saan pa bumisita si Pangulong Marcos? Jiggy, nag-inspeksyon din sa Talisay City si Pangulong Marcos. Binisita niya ang Mananga Bridge kung saan makikita ang halos na wipe out na mga bahay dahil sa baha. Pinuntahan din ng Pangulo ang mga nasalanta ng bagyo roon. Nagsagawa rin ng closed-door situational briefing si Pangulong Marcos sa Kapitolyo kasama ang mga miyembro ng gabinete at lokal na opisyal. Tinalakay raw ang assessment at nilatag ang mga kailangan ng bawat LGU sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations. Jiggy. At Dave, ano magiging aksyon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima? Jiggy, matapos ang briefing, sinabi ni Pangulong Marcos na i-relocate ang mga residenteng nakatira sa no-build zone. Magtatayo rin daw ng temporary shelter para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, tuloy raw ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Makakatanggap daw ang mga residente na nawalan ng tirahan ng 5,000 pesos kung partially damaged ang kanilang bahay at 10,000 pesos naman kung totally damaged ito. Nakiramay rin ang Pangulo sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Nagsorry ang Pangulo sa mga binagyong Cebuano. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge, yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Jiggy, base sa tala ng Office of the Civil Defense, umabot na sa 188 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Pinakamarami ang galing dito sa probinsya ng Cebu. Samantala, pinaghahanda rin ng Pangulo ang Northern at Central Luzon para naman sa paparating na Bagyong Uwan na pinangangabahang magiging isang super typhoon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Liloan, Cebu. Susunod, pag-asa nagbabala ng paparating na malakas na bagyo na posibleng maging isang super typhoon. At mga palpak umanong flood control project sa mga binagyong lugar, uunahing imbestigahan ng Ombudsman. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Unang imbestigahan ng Ombudsman ng mga flood control project sa mga lugar na labis na binaha dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. Kapatid, ano ang sisilipin ng Ombudsman sa investigasyon na ito?
Jiggy, doon nga sa statement ng Ombudsman kanina ay narinig daw po nila yung hinaing ng mga biktima ng bagyo and now they have acted. Gumawa raw po sila ng aksyon at iimbestigahan po ng binuong Special Task Force yung mga flood control projects na dapat po sana ay proteksyon dito nga sa bagyong Tinyo. Ayon po sa Ombudsman, they will pursue justice at nagpaabot din po sila na pakikiramay doon sa mga nawalan po ng mahal sa buhay dahil po dyan sa bagyo. Una na pong sinabi ng DPWH na dapat pong maimbestigahan yung mga flood control projects dyan po sa Cebu. Ayon po kay Secretary Vince Dizon ay malinaw daw po na may mga palpak na flood control projects dyan sa probinsya at dapat daw pong may managot. Jiggy. At JC, kanina nagkaroon ng rally dyan sa tanggapan ng Ombudsman. Ano ang panawagan ng mga nagprotesta? Yes, Jiggy, nagkaroon nga ng bahagyang tensyon dito nga sa Ombudsman nang sugurin nila ang ng mga militant groups itong Office of the Ombudsman po kaninang hapon. No? Kasi nga ay pinilit nilang makapasok dito sa gate, no? Pero sila po ay hinarang ng mga pulis dahilan po para nga magkatulakan. Ayon po sa mga grupo ay dapat daw pong mapanagot yung lahat ng mga sangkot sa korupsyon sa gitna po ng issue dito sa flood control scandal. Panawagan po nila ay dapat din pong investigahan yung mahigit 400 projects dyan po sa Cebu na higit 26.7 billion pesos magkatapos po ng matinding pagbaha roon. Narito po ang kanilang pahayag. Kasamahan natin, kinasuhan na, may mga nakulong mga nagprotesta sa korupsyon, pero ang mga kurakot na mga nasa gobyerno, ang mga korap na kontratista, wala pa rin napapanagot, wala pa rin nakukulong. Jiggy, wala pang statement ang Office of the Ombudsman dito pero una na ang sinabi ni Ombudsman Remulla na wala po silang sasantuhin sa kanilang investigasyon ng ukol dito. Jiggy? Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Susunod, sa dokumentado kawalan ng disenteng pabahay, problema pa rin ng maraming Pinoy. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Maraming presidente na nanungkulan, kanya-kanyang pangako pero laging napapako. Kabilang dyan ang disenteng pabahay na pangarap pa rin ng maraming Pinoy. Ang kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Mahimbing ang tulog ng pamilya Campo. Yan ay kahit nasiksikan sila sa isang maliit na kwarto dito sa Barangay Potrero sa Malabon. 2 bata na ang nakahiga sa sahig. May 2 pa sa kama. 2 sa ilalim nito. 2 rin sa may gilid ng pader. Wala pa noon sa bahay ang padre de pamilyang Sinep. Umaga na siya karaniwang nakakauwi mula sa trabaho bilang delivery rider. Super ferry. Opo, no? Dito po yun. Oo. Kasi pag gumabaw po kasi talaga dito, kasi lubog dito ang second floor. Pero ito lang din ba ang 100? Ito lang po yung 100 talaga po yun na para makalabas. Itong mga ito, ano to? Mga ano din to? Mga paupahan din po yan. Dito po yung mga CR. Mga common po yan. O pati itong ano nyo, may number? Pati ito po yung number, yung mga lababo nila. So may kanya-kanya sila mga metro. Ito po, ito yung sa bahay ko. Dito po yung bahay ko, na yung upahan ko. Hello? Knock, knock! Ito po yung inupahan namin na 3,000 po itong inupahan namin. Ilang kayo dito lahat? 11 po kami. Oo. Bali, kami mag-asawa, tapos yung anak ko na siya. Pag ako humihiga po, ganito pong ginagawa ko yan. Pag ganyan. Diretso na. Ganyan. Oo nga, shoot Diretso ka na. Shoot ka na. Oo. So, pag... eto nga, okay nga to, yung madulas, oh. Ayan. Ayan. Tapos matibay naman to, di ba? Ayun, tapos papasok ka na lang sa ilalim. Diretso na po. Ayan, hindi, oo. Pag matangkad ka, hindi ka... Pero hindi ka na makakaupo dito ng ganun, kasi masikip na eh. Nandito na rin sa loob ng kwarto ang kanilang kusina at ang sahig na tulugan nako-convert sa hapagkainan. Sa katabing kwarto na isang papaglangang laman,
Doon natutulog ang dalawang nakatatandang lalaking anak ni Nep. Hiwalay ang renta dito na 1,000. Kahit nasabihin mo na maliit lang yan, basta makatulog yung tao, pagpahinga, sapat na. Konti lang ang mga gamit nila para mas mabilis maiangat kapag may baha. Lalo't katabi lang nila ang Tulyahan River. Paano kunwari yung biglang flash flood natutulog kayo dito? Di Yun ba nga po ang sabi ko sa mga anak ko, pag nangyari ho yun, ay talagang wala na, patay kami mangyayari. Kasi yung mga rescuer, galing sa labas, hindi rin sila makapasok. Gawa ng yung sa may labas, yung mga agos niya napakalakas. Kaya trap talaga. Dahil sa liit ng mga paupahang kwarto, nasa labas na ang shared CR. Nasa 10 o higit pa ang mga residenteng naghahati sa isang cubicle. Denumero yung mga kwarto dito sa kabuuan daw. May mahigit 100 na ganyang mga maliliit na pintuan. Meron ditong 3 palapag, 3 floors po, at aabot sa halos 300 ang mga residente na nagsisiksikan dito sa tinatawag nilang super ferry. Kapag dudungaw ka daw kasi sa bintana tulad na ito, ang pakiramdam mo, para kang bumabiyahe sa isang barko, lalo na kapag may baha. Ang tanong, makakarating kaya ito sa isang magandang destinasyon? Halos lahat naman tao gusto makalabas na super ferry. Siguro, doon nga sa lugar na patag, na alam natin na ang lahat tigtas. Siyempre, unang-una, pangarap natin yung sa pangkabuhayan, yung paano magkaroon sila ng sarili nilang tahanan bago na mawala. Yan. Tapos, siyempre, turong sila yung tamang edukasyon, tamang asal. Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Hindi pa man nakakabangon ng mga nasalanta ng Bagyong Tino, may paparating na namang isang malakas na bagyo. Babala ng Pag-asa, malawak ito at posibleng maging isang super typhoon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, gaano kalakas at kalawak ang bagyo at anong mga lugar ang tutumbukin nito? Jiggy, nagbabala nga yung Pag-asa sa laki at lawak nitong bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility. May radius kasi ito na nasa 700 kilometers at posible pang maging isang super typhoon. Bigyan lang natin ng konteksto itong lawak na ito. Na yung 700 kilometers po na yan, yung distansya niyan ay mula Basco, Batanes hanggang Metro Manila. At ayon nga sa Pag-asa, kahit po sa Northern Luzon, ang posibleng landfall nito sa Linggo o sa Lunes, posible pa rin maapektuhan ng bagyo ang ilang bahagi ng Visayas. Maraming ulan daw ang ibabagsak ng super bagyo sa mga bulubunduking bahagi ng Sierra Madre, Cordillera Mountain Range. Nababagsak po yan sa Cagayan River Basin. At posible rin yung mga storm surge o daluyong sa eastern coast ng Northern at Central Luzon. May kukumpara rin daw ito uwan sa Super Typhoon Pepito na nanalasa nga po noong nakaraang taon. Pakinggan natin itong pahayag ng Pag-asa. Bandang October, November, series of strong typhoons. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib, no? At early preparation and cooperation will make a crucial difference in keeping our communities safe. At Marian, ano ang advice sa mga eksperto sa paghandang gagawin ng ating mga kapatid? Jiggy, ayon nga kay UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay, ang dapat pong tutukan ay yung mga hazard tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa lakas ng ulan at yung storm surge o daluyong dahil naman po yan sa malakas na hangin. Ayon nga kay Lagmay, maaaring tignan yung hazard maps sa website na noaa.up.edu.ph para malaman po yung klase ng peligrong posibleng idulot nga ng bagyo sa inyong lugar. Meron din po nitong mga app para po sa inyong cellphones at tablets. Pwede ninyong i-search sa kanilang platform yung inyong lugar at doon po malalaman kung ang inyong lugar po ay flood prone, landslide prone o storm surge prone. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Dr. Lagmay. At sinasabi din saan ang pinakamalapit na pwedeng puntahan habang rumaragasa ang bagyo. Ito po yung mga walang kulay, ang mga mapanganib ay yung may kulay.
Jiggy, puspusan na rin nga yung mga paghahanda ng mga residente at lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi po yan ng Luzon sa paparating nga na super bagyo. Hinimok na rin ng DILG yung mga LGU na magsagawa na ng preemptive evacuation sa mga pinakamaapektuhang lugar at nakahanda na rin yung higit 2 milyong food packs ng DSWD para nga dito sa mga maapektuhang residente. At Jiggy, ulitin lang natin sa mga kapatid natin na posible nga pong maapektuhan itong bagyong Uwan, meron nga pong website yung noaa.up.edu.ph para malaman ninyo yung hazards o yung mga peligro sa inyong lugar. At syempre, bantayan natin yung mga inilalabas na bulletin ng Pag-asa para malaman ang latest update. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service dapat una sa lahat, lalo na po sa panahon ng kalamidad, maging alerto at handa. Manatiling nakasubaybay sa TV5 at sa News 5 Digital para sa mahalagang balita lalo na sa paparating na malakas na bagyo. Mag-iingat po tayo mga kapatid.